Sabi nila, bayani ang OFW. Paano naging bayani? Sige nga. Sige nga. Never nga ako nakakuha. Sige nga. Paano nung naging masabing bayani ang OFW? Sige nga. Kayo, yung mga nakikinig ngayon, paano nila nasabi? Sige, tayo na mag-usap. Paano nila nasabi bayani ang OFW? Sige nga. Di ba ang bayani merong di ba merong honor of medal of honor ba yon, di ba? Merong parang ano ba tawag, parang gift, di ba? Nasaan yung gift namin? Yung ba yung 500 pinagmamalaki nyo sa airport? Yun ba yon? Kung bayani? Isa sa mga nagbibigay ng kaya lumaki yung ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga remittance ng OFW, yung mga cash remittance. Sige nga, dahil ba dyan maging bayani? Hindi po. Masabing bayani pag binigay nyo po yung tamang benepisyo ng mga OFW katulad ng end of service, vacation leave, OFW pension, kung meron yan, doon ako masabing bayani. Pero ngayon pa lang, kukontra ako dyan. Paano nyo masabing OFW bayani? 10 years na ako dito. Hindi ko maisip paano nagiging bayani. Nagets nyo ba bayani? So ibig sabihin bayani, katulad nung, di ba, may pulis, di ba, lumaban sa gera, bayani na, patay nga naman. So pag may patay na ng OFW, sa kanyang matawag na bayani, ganun ba? Pero nag-comment ito, isang OFW, ako'y na high blood. Alam nyo, hindi naman dapat ito yung content ko. May tatlo pa ako naka-content eh. Ito ngayon sinisingit ko lang kasi na high blood ako eh. Napapaga. Bala na kayo dun. Ball. Sarap mag-PI sarap magmura dito sa YouTube kung hindi lang mahigpit. Ito basahin ko yung comment natin isang OFW Shoutout po sa iyo, Ma'am Jenky Takuyan. Ayan, ingat-ingat po kayo dyan. Isa po nating kababayan po, no, isang OFW. So anyway guys, dun sa mga bago kong subscribers, maraming salamat po. At kung napanood nyo po at hindi pa kayo subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe and i-click nyo na po yung button below, all, para lagi po kayong update pag nag-upload ako ng about OFW. Okay, so like, comment, and share din. Maraming salamat mga idol sa pag-support. So ito po yung comment ng isa nating OFW. Alam mo, sige, basahin ko nga to. Dapat, ito guys, itong binasa ko regarding po to dun sa end of service na sinabi ni Sir Arnel, itong video na yan, na compulsory na may karapatan tayo mga OFW na makuha natin yung end of service after na serbisyo natin, kung ilang years tayo. So meron pong computation para dyan. Ang mahalaga, may makukuha po tayong end of service. Yan po yung sinabi ng batas natin, no? Sa OWA, si Sir Arnel Ignacio na nagsabi, admin po yan. Okay, ito po yung comment ng agency. Okay, so basahin ko muna kay Ma'am Jenky Takuyan. Dapat compulsory talaga ang ibigay ng employer yung end of service. Okay? At sinasabi din ng agency sa employer, tulad ko, ng 6 years na ako next month dito sa employer ko. Guys, bago pa lang to October 21 pa lang ngayon, di ba? Humingi ako ng tulong sa agency ko para makuha ko yung end of service. So magsi 6 years na si Ma'am Jenky Takuyan sa kanyang amo. Okay? Ang sagot ng agency ko, ayan, ito na yun, nakaka-high blood. Wala na akong buhok, lalo pang mauubos. Ang sagot ng agency ko, hindi daw po sa pilitan ang pagkuha ng end of service. Kahit daw po, kahit daw po embassy, hindi daw kayang pilitin na makuha yung end of service. Kung hindi ka naman JAGO agency ka, ikaw pa nagsabi na kahit yung embassy na hindi mapipili, hindi makukuha. Anong klaseng ahensya kayo? Kawawa naman kami na nagtiyaga tapos wala ding makukuha. Dapat bago ibigay ang worker, sabihin lahat ng agency yung responsibility nila as a employer. Tama. Kahit nga vacation leave, walang binibigay na allowance. End of service pa. Kaya dapat talaga sa agency ang kukuha kasi sila ang nagbibigay ng worker. Agree ako sa iyo, madam. Ito, malinaw naman yung comment ko sa baba. Bahala na kayo magbasa dyan sa baba. Ayan, basahin nyo. Hindi, ilagay ko na lang dito. Mahirap magbitaw dito eh. Imagine mo, agency na nagsabi, di ba? Idamay pa yung embassy na hindi daw sa pilitan. Agency kayo, dapat kayo yung tumutulong sa amin para i-push yung employer.
Diba? Kayo ang may communication, kaya kami nandito. Dinala nyo yung kasambahay sa bahay ng amo mo. So, tama sinabi ni Madam, sa umpisa pa lang, alam na nila ang employer ng responsibility. Sabihin nyo, sir, employer, so bayaran nyo po yung benepisyo ng tao namin. Okay? Yung kasambahay nyo ngayon na binigay namin sa iyo, pag 2 years na, pag 4 years na, actually 4 years, meron po kayong 1 month na end of service ha. Pero siya 6 years na eh. Kahit isang buwan na lang sa loob ng 4 years o 6 years. 'Di ba? 20,000 din 'yon. Laking tulong na po 'yun. Tapos hindi kayo mismo magsasabi, hindi sa pilitan. Kaya doon sa video na ginagawa ko, yung sinabi ng OWA na pwede kayo magsumbong sa OWA, pwede po kayo tumawag. Sir Arnel naman, hindi naman basta-basta nakakatawag sa OWA, DMW, kung saan man yung embassy na yan. Diyos ko, lagi pong busy, sa dami naman hihingi ng tulong, magagawa nyo ba ng makakasagot? Tapos sabihin nyo, kayo ang pupunta. Sige nga, subukan nyo itong hinihingi ni Madam, pangalan nito? Wala na. Tingnan natin. Yung sinabi ni Ma'am Jenke, sige nga, puntahan nyo yung employer niya, kunin yung end of service, sige nga. Alam nyo, puro lang kayo, puro lang. Ito, Sir Arnel, hindi naman to para sa iyo, hindi personal. Alam ko, ginagawa mo yung trabaho mo, pero sana naman, ito, i-hashtag ko talaga tong uwa. Okay, wala naman akong problema kasi maganda naman yung pamamalakad, di ba? Ang kaso yung implementation. Implementation means yung kung nagagawa ba, di ba? Katulad nung yung program nyo, meron kayong bibigay na 20K, meron kayong bibigay na tulong. Pero wala naman eh. Di ba? Iilan lang naman nakakuha. Wag na tayo doon. Yung end of service na lang. Pwede kayo tumawag sa OWA para kami ang pupunta sa employer. Nagawa nyo na ba yan sa dami ng OFW? Hindi po ganon. Diba? Sinabi ko nga doon sa mga past video ko, dapat sa umpisa pa lang, okay, nasa kontrata na, meron na agad yung end of service na yan, yung mga vacation leave, ang kukunin ng kasambahay o yung OFW sa agency. Wala na kaming ugnayan dyan sa employer na yan kasi alam namin yung employer, malabo yan magbigay. Di ba? Di katulad ko, talagang bugbugin ko joke lang. Bugbugin ko yung amo ko pag hindi binibigay eh. Alam ko agency ko eh. By the way, nung ako 2022 may kasama ako nung pumunta kami kasi exit na kasi ako tapos bumalik ako sa bagong employer. Ngayon, pagdating namin dito sa airport sa Jeddah, siyempre kinaong kami ng agency. Dinala kami ngayon sa agency namin. Alam ko yung agency na yun. Siyempre family driver ako, sa tagal ko na sa Jeddah eh. Tapos yung mga kasambahay, mga bago lang din. Sabi ko doon, may mga Pilipino eh. Sabi ko sa mga kasama ko, sabihin nyo, pag kayo hindi minaltrato ng mga amo nyo hindi kayo sinasahod. Irereklamo natin itong agency. Dadaling ko kayo dito sa agency. Tawa sa akin yung mga agency. Sabi ko, pag inabuso to kailangan tulong. Kung hindi, i-report ko tong agency. Pupunta ako dito, ipopost ko talaga tong agency. Ang dami kong followers sa Facebook, 100,000. Pinakita ko sa kanila. Kaya sabi ko sa kanila, gawin yung best nyo. Ito mga kasama ko, may mga GC kami. Message lang kayo kasi pupuntahan ko talaga at pupunta kami ng, di ba? Natatawa. Mabuti naman, wala namang reklamo wala namang reklamo yung mga kasama ko, di ba? Yung mga kabatch ko nung pumunta ko dito sa Saudi uli, di ba? Okay naman. Kaya lang itong mga iba, yung mga kapwa OFW, 6 years, 8 years, 10 years na wala. Yung mga kasama ko, patapos na nga pala kami next year by March. So, ang bilis ng panahon. Diba? Ngayon, OWA, diba? DMW, Sir Arnel, diba? Pupuntahan nyo ba? Ang tanong, paano nyo alam nyo, ang hirap ipaliwanag. Kahit ako, inisip ko maigi, ilang milyon, okay? OFW. Baka wala pang 0.001% ang nakukuhang end of service eh. Hindi nyo ba alam yan, Sir Arnel, yung mga sa embassy? Kung lahat ng OFW nakakuha ng end of service, alam nyo ba, mas lalong malaki ang may ko-contribute ng OFW kasi yung nakukuhang pera ng mga OFW dadalhin sa Pinas yan. Di ba? Malaking contribute yan ng Philippines. Kaso hindi naman kayo nagpupush niyan eh. Alam nga naman yung mga kasambahay pa o kami mga OFW makikiusap sa amo namin. Kaya nga dun sa sinasabi ko, mas maganda ang agency namin, ang hahabulin namin pagdating sa mga vacation leave. Katulad nito, wala siyang vacation leave.
Yan, 6 years ba naman, di ba? Dapat mayroong binabayaran ka na ng vacation leave kasi hindi ka na nakauwi, tipid ka pa, tipid yung amo, pati yung plane ticket dapat kinukuha mo na rin. Di ba? So dapat sa agency na, sana marinig nito si Arnel, pagdating sa mga benepisyo ng mga OFW, wala na ugnayan ang OFW sa employer, sa agency na. Ngayon ang agency na bahala sa employer, sila yung may kailangan eh. So dapat sa kontrata pa lang sinasama na nila yung dapat yung end of service sa sahod, diba? Diyan na kukunin namin sa agency. So bahala na sila mag-uusap ng agency at employer, diba? Kung binayaran tayo, example 6,000 real, 60,000 real, 6,000 real, diba? Binayaran tayo yung OFW, o di dadagdagan, yun na yung end of service. Ngayon, pwede nila i-refund pag yung OFW hindi sumunod sa kontrata, tumakas, o di puntahan nila yung agency, wala naman magagawa yung agency eh. Diba? Bansa nila to eh. So ganun dapat, lahat ng benepisyo, gawan nyo ng paraan na yung pinaghirapan, pinagpuyatan namin mga OFW, makukuha after na magtrabaho kami. Diba? Doon ipapasok. At least kami, pupunta kami sa agency sa Pilipinas, doon na kami kukuha kasi may record naman kami. Pera na yun eh. Ngayon, sasabihin nyo, hindi sa pilitan, ano yun? Anong klaseng agency? Kaya sinabi ko kay Mama, Jinky, ibigay mo sa akin yung agency name nyo, pati yung picture, yung kung meron kayong send nyo sa akin, ipupost ko talaga itong mga agency ganito eh. Hindi ako titigil talaga kasi tagal pa ako dito sa OFW. Babanatan ko itong mga kasi ang dami kong nakikita. Dati kasi hindi ko to pinapansin yung mga ganito, hindi naman ako nagko-content nito eh. Pero ngayon ito na i-content ko about OFW. Bago pa lang tong account ko, 1 month pa lang tong itong YouTube channel ko, di ba? Itong gagawin ko, pati ito TikTok, ipupost ko rin talaga yan. Talagang itatag ko lagi yung si Sir Arnel at saka yung OWA na yan pag hindi nila mapansin eh. Hindi yung malalaking content creator lang yung papansinin nyo. Tayo mga small content creator, tayo magtulungan, mag-push tayo mga small content creator, mga OFW, magtulungan. I-post natin yung social media kung ano yung totoo. Di ba? Ang pinakikita sa TV, yung binigyan ng 20,000, ilan na naman kayo? Ang daming mga requirements. Di ba? Ilan yung natulungan nyo? Puro social media. Hindi ako against sa gobyerno ng Pilipinas ha. Gobyerno natin ha. Di ba? Yung implementation. Walang problema sa batas. Kung may end of service, di ba? Sinabi nyo, yung implementation. Paano ba gawin? Nagagawa ba yan? Nangyayari ba yan? Hindi naman eh. Puro lang batas, puro papel. Pero actual, wala naman nangyayari. Ako, hindi talaga ako agree sa ganitong klaseng implementation. Kulang pa. Sana may mga senador gumagawa nito, yung magkaroon ng OFW benefits, OFW pension. Automatic ba? Di ba? Hindi katulad sa Pilipinas, pag natapos ka sa company, meron kang makukuha kahit papano. Siyempre, nasa Pilipinas yan. Pag hindi, may habol ka dito sa abroad. Di ba? Tao yan eh. Yung amo mo hindi balik kung mayaman yung amo mo, kuripot yun. Iba nga, wala pang sahod. Problema nga, sahod. Dili pa nga yung sahod eh. Mamaya gagawin ko rin ng content yun. Yun pa kaya end of service? Yung allowance nga, hindi may bibigay. Yun pa yung end of service. Di ba? Yung vacation leave, paano yun? Ang hirap. Di ba? So yun lang, nilabas ko lang sa mga loob ko. Marami pang ganito. I-comment nyo yung mga naranasan nyo, guys. Tatadtarin po natin ang post yung mga government natin, yung agency natin. I-comment nyo yung kung may picture kayo sa agency, ilagay nyo. Ipopost natin yan para, alam nyo, magising sila. Diba? Ang daming bagong OFW ngayon parating. Di kasama na rin sila mabibiktima. Diba? Sige, yun lang. Maraming salamat sa mga bagong subscriber ko. Tuloy-tuloy po tayo. Magsuportahan po tayo. Hindi po ako titigil magkalampag sa mga agency na yan. Yung mga government na yan. Wala po tayo sasantuhin. Pag nasa tayo, pag nasa tama tayo, gawin natin best. Diba? Karapatan natin yan. Sabi nila, bayani ang OFW. Paano naging bayani? Sige nga, never nga ako nakakuha. Paano nung naging masabing bayani ang OFW? Sige nga, kayo, yung mga nakikinig ngayon, paano nila nasabi? Sige, tayo na mag-usap. Paano nila nasabing bayani ang OFW? Sige nga. Di ba ang bayani merong di ba merong
honor of medal of honor ba yon, di ba? Merong parang ano ba tawag, parang gift, di ba? Nasaan yung gift namin? Yung ba yung 500 pinagmamalaki nyo sa airport? Yun ba yon? Kung bayani? Isa sa mga nagbibigay ng kaya lumaki yung ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga remittance ng OFW, yung mga cash remittance. Sige nga, dahil ba doon maging bayani? Hindi po. Masabing bayani, pag binigay nyo po yung tamang benepisyo ng mga OFW katulad ng end of service, vacation leave, OFW pension, kung meron yan, doon ako masabing bayani. Pero ngayon pa lang, kukontra ko dyan. Paano nyo masabing OFW bayani? 10 years na ako dito. Hindi ko maisip paano nagiging bayani. Nagets nyo ba, bayani? So, ibig sabihin bayani, katulad nung, di ba, may pulis, di ba? Lumaban sa gera, bayani na, patay nga naman. So pag may patay na ng OFW sa kanyang matawag na bayani, ganun ba? Glug-glug talaga kayo. Sige na nga. So, salamat mga idol. God bless, bye-bye.